clear last week. If China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Breaking news, grabe na ito. F-22 at F-35 ng US nakaposisyonan ng sobrang ganda sa paligid ng China. Eroplanong pandigma ng China, madami pa umanong kakaining bigas. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Sigurado yun, nasa sentro tayo ng gulo eh. Madadamay tayo. Maski ayaw natin, madadamay tayo. Kaya ang presidente ay pinag-aaralan yan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Dahil sa patuloy na pag-igting ng tensyon in between Amerika at ng China, bakit nga ba parang nadadamay ang Pilipinas? Dahil po ito dun sa kamakailan lamang na treaty o agreement na nilagdaan ng Pilipinas at ng United States of America, yung EDCA or yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, kung saan pinapayagan ang kasundaluhan o puwersa ng Amerika na maglagay ng mga armas dito at magtalaga ng mga military personnel dito sa mga base natin sa Pilipinas. At ito naman ay tugon dun sa tension in between China and Taiwan. At sa mga hindi nakakaalam, ang Taiwan po talaga ay pag-aari ng Republic of China. Pero parang gusto na ng Taiwan na magkaroon ng kasarinlan. At yun naman po yung pinagtatanggol din di umano ng United States. Pero kahit ano pa man ang mangyari, kung matuloy ang gera nitong Amerika at ng China, talagang madadamay tayo. Pero alamin na natin, kasi patuloy yung pag-iiringan nila, pagpapakita ng mga puwersang militar. So mga eroplanong pandigma ng US ay nakaabang sa mga J-20 ng China. Ito'y mula kay Terong Explained. Subscribe niyo yung mga utol, like niyo na rin yung video. Mga pinakamalakas na eroplano ng Amerika. At mamaya, papakinggan natin yung pahayag ng State of the Nation address ni President Joe Biden ng Amerika tungkol sa stand nila sa China. Okay mga utol, game na. At Mongol. Breaking news, grabe na ito. F-22 at F-35 ng US nakaposisyonan ng sobrang ganda sa paligid ng China. Eroplanong pandigma ng China, madami pa umanong kakaining bigas. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Terong Explained. Sa kung ano ang maaaring makabuluhang taasan ng mga pusta para sa China sa Indo-Pacific, nagpasya ang Beijing na pataasin ang produksyon ng kanyang J-20 stealth fighter jet. Ang hakbang ay kasunod ng pagtaas ng bilang ng US F-22 Raptors at F-35 Lightning II jet sa kapitbahayan nito. Binanggit ang mga pinagmumulan ng militar at mga eksperto sa depensa. Iniulat kamakailan ng South China Morning Post na nakabase sa Hong Kong na ang China ay gumagamit ng world-class na pulsating na mga lines ng produksyon upang pabilisin ang paghahatid ng kanyang superior J-20 Mighty Dragon stealth aircraft fighter. Ang pagunlad ay kasunod ng desisyon ng US Air Force na ipadala ang kanilang F-22 Raptor fighter jet sa Kadena Air Base sa Japan noong unang bahagi ng buwang ito upang palitan ang mga lumang F-15 Eagles. Ang isang press release mula sa US Pacific Air Forces ay nagsabi na ang F-22A Raptors ay dumating sa Kadena mula sa Alaska noong November 4 sa paglao ng buwan bilang tugon sa pagla-launch ng isang intercontinental ballistic missiles ng North Korea, 4 na South Korean F-35A jet at 4 na US F-16 fighter ang lumipad sa isang coordinated assault formation at nagsanay sa pagbaba ng mga laser-guided GBU-12 bomb sa mga pasilidad ng pagla-launch ng Pyongyang. Ang mga kaalyado ng US sa rehiyon na South Korea at Japan ay may kani-kanilang mga operational fleets ng US imported F-35 fighter jet. Samantala, pinapatakbo ng Singapore ang F-35 Lightning II fighter sa mas malawak na rehiyon. Ang kasosyo sa depensa ng China, ang Thailand ay nagpasya din na bilhin ng F-35 fighter at naghihintay sa pagtango ng mga Amerikano. Habang grabe no mga utol. Anyway, sa mga hindi nakakaalam, no, may nilabas na on video na, no, isa sa pinakamalaking gastos ng gobyerno ng Amerika ay tungkol sa pagpapalakas ng kanilang military defense. Okay? Doon nila ginugugol yung isa sa pinakamalaking
bahagi ng kanilang income sa pagpapalakas ng kanilang military. Siguro ito'y bunsod ng mga gera na kanilang nakasalumuha nung World War II. Anyway, kumbaga talagang matagal na pinaghahandaan ng Amerika yung mga ganitong sitwasyon. Bakit nga ba, hindi na ito mapipigilan? Kung hindi na mapipigilan, sino-sino ang magkakakampi? Siyempre yung United Nations, at alam naman natin kung sino. Pwede magkampi ang ang Russia, ang China, at ang North Korea. Diba mga utol? Anyway, tuloy na muna natin to at mamaya pakinggan natin yung sinasabi ni Joe Biden tungkol sa China. Patuloy na lumalago ang tensyon sa pagitan ng China at ng mga katunggali nitong rehiyon. Ang pagsisikap ng kapitbahayan ng China sa mga stealth aircraft na ito na gawa ng US ay hindi pinapansin ng Beijing at ng mga opisyal ng Chinese Military Commission. Ang isang military insider ay iniulat na nagsabi sa publikasyon na ang pinahusay na produksyon ng mga J-20 ay nilalayon upang balansihin ang pagpapalawak ng United States sa pagpapalawak ng kanyang nangungunang air superiority aircraft, ang F-22 at isa pang 5th generation stealth fighter, ang F-35. Ayon sa mga ulat, ang mga bagong pulsing production lines at mga local machine ay nagpalaki ng bilang ng mga J-20 na katumbas kung hindi man higit pa kaysa sa bilang ng US F-22 Raptors. Gumagawa ang Lockheed Martin ng F-22 at F-35 fighter jet at gumagamit din ng mga pulsating lines ng production. Batay sa mga naunang pagtatansya, ang China ay nakagawa ng hindi bababa sa 200 na J-20 jet. Sa kabaligtaran, ang Lockheed Martin ay naghatid lamang ng 186 na F-22 Raptors bago permanenteng isara ang linya noong 2012. Ayon sa ilang mga accounts, ang US ay may mas kakaunting operasyon ng Raptors kaysa sa Chinese J-20, ngunit mas reliable ang mga Raptors kaysa sa Mighty Dragon ng China. Anong masasabi nyo dyan mga utol? Mas advanced talaga ang ginagamit na teknolohiya ng Amerika sa kanilang mga armas na pandigma. Anyway, mabalik tayo doon sa Taiwan. Yung Taiwan mga utol, hinihinala lamang, nabasa ko lamang ito, na doon daw ginagawa di umano yung mga microchip na kumokontrol o nagiging heart o kaya utak ng mga missiles, kaya hindi rin talaga masakop ng kumbaga lusubin, hindi rin magawang lusubin ng China, at saka madaming mga nasyon ang aalma kapag nilusob nila ang Taiwan ng China ang Taiwan. Okay mga utol, ayun na nga, nagsisimula na nga yung parang tactical defense ng Amerika, no? Kumbaga nagre-ready na sila, kaya kinutsyaba nila tayo, Pilipinas, kasi napakadali natin magpadala na reinforcement sa Taiwan kung sakaling matutuloy yung napipintong gera. Pero pakinggan natin itong State of the Nation o speech ni President Joe Biden tungkol sa China. Eto. Clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Ayan, mga utol, narinig nyo mismo, no? Na talagang hindi siya aatras, parang ganon yung dating. Hindi kami aatras sa inyo. Kung kayo'y aatake, magkakaalaman tayo. Parang ganon, no? Talagang nagbabala na si Joe Biden. So anong mangyayari? Matutuloy na nga ba ito? Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang mga utol. Tuloy na natin to. China ay nag-upgrade ng kanilang J-20 Mighty Dragon sa loob ng ilang taon upang i-counterbalance ang US 5th generation fighter jet. Sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon ng J-20, mukhang handa itong i-deploy ang mga sasakyang panghimpapawid na ito upang hadlangan ng US at mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang J-20 ay pumasok sa serbisyo noong 2017 kasunod ng pag-deploy ng higit sa 100 F-35 sa Japan at South Korea ng Estados Unidos. Bagamat hindi tinukoy ng China ang bilang ng mga J-20 na nakadeploy ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng People's Liberation Army Air Force na si Senior Colonel Chen Jingke na sila ay nagpapatakbo sa lahat ng 5 People's Liberation Army Theater Commands. Sinimula ng Chengdu Aircraft Industry Group ang mass production ng J-20 noong 2020 matapos piliin ang pamunuan ng Central Military Commission na palitan ang orihinal na Russian Saturn AL-31 na makina ng sasakyang panghimpapawid ng mga lokal na gawang WS-10C Taihang engine. Sa Zhuhai Air Show 2022, ipinakita ng China
China ang isang turbofan engine na may 2D thrust vectoring control nozzle na nagbibigay ng pinahusay na maneuverability at stealth na kakayahan sa J-20. Mahalaga ito dahil inanunsyo ng China noong Enero na magsisimula itong i-upgrade ang mga makina ng J-20 stealth fighter jet na may modernong teknolohiya upang tumugma sa kakayahan ng isang American F-22 Raptor. Bilang karagdagan, ang mga engineer ng China ay nagtatrabaho sa WS-15, isang high-thrust engine na hahayaan ng J-20 na isara ang agwat sa pagganap sa F-22. Gayunpaman, ang proyektong iyon ay nawala sa schedule at nagsisimula sa produksyon sa susunod na taon na nangailangan ng CAIG, ang WS-10C bilang isang bridging solution. Ang China ay hindi nag-iwas sa pag-project ng J-20 bilang pundasyon ng anumang air warfare na maaaring kailanganin nito. Noong Agosto, ang PRC ay nag-deploy ng J-20 sa unang pagkakataon sa live-fire military drills na nakapalibot sa Taiwan bilang tugon sa pagbisita ni US Speaker Nancy Pelosi sa islang bansa. Maalala ninyo no, na nagpakawala nga ng mga ballistic missiles ang China dahil nung pagdayo nung Secretary of Defense yata sa Taiwan. Anyway, mga utol, kaya naman nangangamba ang mga Pilipino dahil hindi naman sa Amerika o sa China magaganap ang kanilang bakbakan dito sa Taiwan at sa Pilipinas. So magkalapit lang yan, napakalapit lang natin sa Taiwan mga utol. Pero painggan muna natin kung ano masasabi ni Enrile tungkol dito sa tensyon ng US and China at tungkol doon sa EDCA, yung tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement na pinirmahan ng Pilipinas at ng United States. Pero ang pangamba din po ng ilan sa ating mga kababayan ay yung parang paghihimok, no, na mas lalo pang umigting yung tensyon sa pagitan ng Estados Unidos and ang China po, and nagiging sandwich dito ang Pilipinas Yun din nga. na Mang Juan. Sigurado yun, nasa sentro tayo ng gulo Madadamay tayo. Kasi ayaw natin, madadamay tayo. Kaya ang presidente ay pinag-aaralan yan. Pero hindi natin pwedeng talakayin yan sa publiko. Okay mga utol hindi pwedeng talakayin, pinag-aaralan nila kung ano sitwasyon natin dahil maayos rin naman ang relasyon natin sa China dahil kabadalaw lang natin ng ating presidente doon, nakamakailan lamang, no? Anyway, pero tayo kasi meron tayong history sa Amerika na sobrang tagal na, no? More than 50 years na meron tayong mutual defense treaty in between ng Amerika at Pilipinas. Nang nakapaloob dito ay kapag ang isang bansa, kunyari yung US ay ino-oppress o may kalaban, kailangan nating sumaklolo sa kanila at ganun din sila sa atin. Kaya kahit anong mangyari ay damay talaga ang Pilipinas. Tuloy na natin to. Sa iyong palagay, kaibigan, anong sa tingin mo ang mas malakas, ang J-20 ng China o ang F-22 ng Amerika? At para sa kadugtong na balita, Mongolia may matinding sampal kay Xi Jinping. Ang gobyerno ng China ay kailangang magbayad ng higit pa upang makabili ng carbon mula sa Mongolia. Nagpasya kasi ang bansa sa Silangang Asya na ihinto ang pagbebenta ng coal nito ng direkta sa Beijing. Sa halip ay ibebenta ito sa pamamagitan ng mga auksyon. Dahil malapit nang mawala ang China, ang pinakamalaking supplier ng carbon, muling lumitaw sa bansa ang kakilakilabot na kakulangan ng kuryente. Noong nakaraang taon, binigyang diin din ng gobyerno ng Mongolia na gagamitin ito ang hangganan para ibenta ang coal nito. Ang bagong presyo ay isasama ang gastos sa transportasyon sa pagitan ng mga minahan ng coal at mga hangganan. Ang panawagan ng Mongolia ay kasunod ng malawakang mga protesta sa bansa noong nakaraang taon laban sa malalim na ugat ng katiwalian sa industriya ng coal. Nauna Anyway, mga utol, puputulin na muna natin yan, no? Alam naman natin, no, na mauubos yung mga coal na yan. Yung coal mining, sobrang tagal lang ginagawa. Pero ngayon ay tinutugunan na yung mga renewable energy na sources para magamit natin. Tsaka yung mga gas na yan, yung mga natural gas, mauubos yan. Pero pwede tayo makakuha ng ibang mga renewable energy. Anyway, mga utol, hanggang doon lang muna. Anong masasabi ninyo dito? Pa-comment na lang. Sana nagustuhan nyo ang ating hatid na video mula kay Terong Explained. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.
Huwag niyo kalimutan mag-comment.